Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga babayan ko. Mga babayan ko, di ba kahapon tinapik ko yung konting konting information lang. Di ba ang cause ng sunog dun sa DPWH is computer daw. May nakausap po ako na computer expert po, maski po sumabog po yan, ang isang computer or laptop, maski ang sumabog po is yung PSU, power supply unit, hindi agad po kakalat po ang sunog. Pwede palang i-fire extinguisher lang muna. Bakit ganon? Wala man lang nag-attempt na to stop yung fire, mga babayan ko. Ito, sabi ni Congressman Kiko Barsaga, mga babayan ko, nasunog ang DPWH office. Kasama rito ang mga ebidensya na nag-uugnay kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, asawa ni Mento, Aljo Ataide, Roman Romulo, and JJ Suarez sa flood control anomalies, mga babayan ko. Baka hindi naman siguro baka may hard drive nga yan, pero nakakapagtaka lang, mga babayan ko. Nagtataka lang ako. Kasi ang computer, pwede magdamag yan Maski yung PS nyo yan is luma. Kasi minsan nag-i-stop yan, mga babayan ko. Sadyang nag-i-sleep po yan. Pag may pinindot ka ng keyboard, mag-i-start ulit yan. Yun lang ang observation ko, mga babayan ko, at observation ng mga ibang computer expert, mga babayan ko. Ito, mga babayan ko, i-discuss natin yung sinabi ni Ombudsman na lagi nagpapa-interview, lagi may press con. Hindi po ganyan ang Ombudsman. Sandali lang ito, mga babayan ko, itong napakasipag magpa-presscon, napakasipag magpa-interview sa mga ibang mga social media or sa mga mainstream media, mga babayan ko. Si Ombudsman Boyeng Rimulya, mga babayan ko. Yung dating ombudsman ni Noynoy, bihira magpa-interview yan At saka yung dating in-appoint ni Duterte ombudsman na si Martires, bihira rin magpa-interview or hindi nagpapa-press con yan Maybe siguro once or twice. Pero itong si Boy, mga babayan ko, ano bang gusto ng gusto mong nito? Ito, si Trillanes, mga babayan ko, nag-file kagad na complaint kay Bongo na plunder or pati kay Duterte ata, kay BP Sara or kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga babayan ko. Ang sabi naman nito ni Ombudsman, may mga congressman daw na gustong lang nilang manahimik. Di na nila gagawin ulit. Magsosauli pa sila ng mga contracts kung saan nag-contractor sila. So, ibig sabihin ni Boying na tatanggapin nila yung mga ibang congressman na nagkaroon ng proyekto sa flood control, ibabalik ang pera, ibig sabihin walang kaso. Thank you na lang ba, ganon, Ombudsman? Pagkakampi, isasoli na lang. Pagkalaban, ididemanda. Ano yan? Hanggang sorry na lang? Hindi kakasuhan? Napakahirap. Ang hirap dito talaga sa bayan natin. Talagang itong gobyerno to, pasensya na po doon sa mga BBM dyan, na nabudol tayo, mga babayan ko. Talagang nagsa-self-destruct na tong gobyerno to. Ewan ko ba? Bakit ang bagal pa ng ibang mga uniforme dyan? Ganun na lang ba? Isusoli na lang ang kwarta, tapos hindi sila kakasuhan, Mr. Ombudsman. Kung si Bongo, for the sake of argument, mga babayan ko, may controversial siya sa flood control. For example lang tatanggapin mo ba na isusoli ni Bongo ang pera, si Senador Bongo? Grabe.
Napaka ano tong gobyerno to. Isusoli ang pera na walang kaso, mga kababayan ko. Thank you na lang. Ibang klaseng proposal yan. Kaya mga congressman kayo, mga magnanakaw kayo, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. At saka sabihin mo, ombudsman, sabihin mo ang mga pangalan kung sino yan. Di ba? Sabihin mo. Para malaman kung sino yan. Sinabi mo na eh. Sana kulitin ka ng mga mainstream media. Iba kasi mainstream media, nagpapadala sa Agos din na nililis ng usapan, mga kababayan ko. Yung mastermind, asaan na? Di umano, ang mastermind, allegedly, si Martin Romualdez at saka yung Saldico, na hanggang ngayon, hindi pa rin kinakancel ang passport, mga kababayan ko. Napakabagal ng tong gobyernong to. DFA, bakit ayaw kumilos? Ang DOJ, bakit hindi dinidemanda si Saldico, mga kababayan ko? Talagang pinagtatakpan yung mga kababayan nila yung yung kaso ni Saldico kung malinis ka talaga, Saldico at ikaw Romualdez, nasabi nyo na magnanakaw si BP Sara, humarap kayo sa Blue Ribbon. Okay lang kung si Lacson bumalik. Basta si Lacson maging patas lang siya. Wag siya mag-concentrate sa mga senador. Mag-concentrate ka rin, Senador Lacson, chairman sa Blue Ribbon Committee, sa mga congressman. Ayan may admission na, mga kababayan ko, yung ombudsman mismo. Sinabi niya na may mga ibang mga contractors na gustong isuuli na lang ang pera, pero walang kaso. Ibig sabihin, thank you na lang. Sorry na lang, mga kababayan ko. Papayag ba tayo niya, mga kababayan ko? Niloloko tayo? Tayo mga taong bayan, mga taxpayer? Kung nakakamatay lang, ang mura talaga ituturo, ikaw Boying baka magalit sa Ate Rabin, tuko ko tsaka Cherry. Ikaw Remulla ka na, napakahina mo ang bugado. Dati, bilib na bilib ako sa'yo. Tapos sasabihin mo na may mga congressman. Pangalanan mo para malaman ng taong bayan kung sino yung mga contractors na yan. Sana palaki ng palaki ng mga mainstream media. Wag palampasin. Inuulit ko, may admission na, mga kababayan ko. May admission na itong ombudsman na to, na may mga ilang congressman na magsosoli na lang. Ang gagawin nila, hindi na raw sila uulit. Hindi na raw sila mangongontrata. Ibig sabihin talaga, meron talaga mga nangungulimbat. For example, 1 billion yung project. 1 billion Tapos, ang magiging total ng project is kalahating milyon. Kalahating billion, 500 million pesos. So, yung 500 million pesos na yon, kanino napunta? Di sa mga congressman at sa mga iba pa. Di ba? At maraming salamat din sa ICI. Kahit na kayo'y palamuti lang, magla-live daw sila, mga babayan ko. Ila-live stream nila yung magaganap na mga pagtatanong nila sa mga involved di umano dyan sa flood control project, mga kababayan ko. Pangalanan mo, Mr. Ombudsman, totally, takaw press con ka tsaka takaw interview ka Ang ombudsman, dapat discreet yan. Kumikilos yan na hindi nalalaman ng mga opisyal na ididemanda na para sila. Pero ito, bulgar, mga babae ko, hindi kaya ng ombudsman. Kailangan, sikreto ang pag-iimbestiga. Di ba? So, anyway, paulit-ulit ko sasabihin to, BP Sara, kung ikaw mananalo presidente, pa-impeach mo to. Total, gantihan di gantihan na tayo. Di ba? Traidura na. Si Marcos, ang traidor, di ba? Hindi na rin niya papayagan mahimasok ang ICC. Ano nangyari kay dating Pangulong Duterte? Ingrato ka pa, Pangulong Marcos. Kapalang pagmumukha nyo.
Pasensya na po sa aking mga wordings ha. Hindi man ako nagmumura ano lang to. Ekspresyon ko lang dahil ang dami ng galit na Pilipino, mga kababayan ko. Konting ano na lang, baka pumutok na. O yun ang mga kababayan ko, paki-like and share lang ha. Inuulit ko yung unang video ko dito, yung sinabi ni Congressman Barsaga, sinadya ba yan nasunog? Paano yung mga dokumento, yung mga pangalan dyan? Tignan natin sa investigasyon, pero yung mga computer expert, hindi dapat daw ganun ang nangyari. Maski sumabog ng isang computer, pwede maagapan yan. Nasa CPU yun, di ba? Nasa isang malaking, yung computer. Pwede maagapan yun, kaya lang bakit pinalaki yung sunog? Yun ang katanungan ng mga kababayan ko ha. Ewan ko kung ipagtatanggol pa ni Secretary Dizon yan, mga kababayan ko. Yun lang po, maraming salamat at shoutout po sa mga batang-batang mga kaibigan ko dyan, mga YouTuber. Salamat po, ingat. Bye.